Sa kabila ng hinanakit, patuloy na nagpapadala ng allowance sa mga anak ang mag-asawa. Hindi man natupad ang pangarap nila para sa mga ito, baka raw sa kanilang mga apo, magbunga ang kanilang paghihirap. So sa totoo lang, kahit na mahirap, kahit na yung anak kong lalaki, gano'n ang nangyari sa kanya. Hindi siya, bibigyan pa rin ng alawan. Hindi po kayo nagagalit sa mga anak ninyo? Nagagalit din, pero yung galit mo may pagmamahal yun. Maswerte sina Wilson at Tina dahil dalawa silang kumakayod sa pamilya. Pero paano kaya kung ikaw ay katulad ni Aling Adelina na nag-iisa at may cancer pa? Nagtatrabaho pa kahit na nakalbo na siya, na ginagawa niya lahat ng paraan para mabuhay siya, para maano niya yung pamilya niya. Ako, yung mga kapatid ko, saka yung mga apo niya. Sa totoo lang, labag sa kalooban ni Adelina ang maging DH. Nagtapos siya ng BS Education. Pansamantala lang ang balak niyang pagtatrabaho sa Hong Kong. Hanggang makaipon lang daw at mabago ng kahit kaunti ang buhay nila sa probinsya. Ang mga Chinese kasi, kailangan mag-under ka sa kanila. Siyempre, magpipretend ka na walang alam kasi ayaw nila nung mag-high, mas mataas ka sa kanila. Yung bang, iyan mo yung sarili mo na tanga ka. Hindi mo dapat na ikwan na ikaw yung may nalalaman. Masakit tanggapin yun. Masakit tanggapin, pero... Oo, hindi mo dating trabaho eh. Sa loob ng 15 taon, nilunok ni Adelina ang hiya at pinanindigan ang pagiging alila, alang-alang sa pamilya. Isa lang ang iniisip ni Adelina sa tuwing papasok siya sa kanyang amo. Oras na maipagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak, iiwan na niya ang Hong Kong. Pero... Siguro, palaran ng mga bata. Palaran sigurong hilig mag-aral. Si Elisa kasi, dentist, dentistry ba yung kinuha ng anak na yan? Yung panganay ko. Ikaw mo siguro, nag-asawa naman. Kaya hindi. Yan naman dalawang lalaki, nakatapos din ng high school lang ata isa. Parang ganun din. Yung isa naman, kumuha naman din ng computer. Pero hindi sila natapos, wala silang natapos na course. Wala ni isa sa mga anak ni Adelina ang natapos sa pag-aaral. Ngayon, 10 na ang kanyang mga apo at siya pa rin ang sumusuporta sa kanila. Pagkatapos ng 2 oras ng pagtatrabaho, biglang nanghina si Adelina. Parang napapagod ako. May stage 2 breast cancer si Adelina. Di ba usually po, tita, kapag matanda na yung magulang, yung mga anak na yung magtatrabaho, para si magulang, nagpapahinga na lang sa bahay. Ayun ang talagang natin sa Pilipinas, di ba? Oo. Yun ang talagang natin, na talagang magkikare ka sa mga magulang mo. Oo. Eh, sa case ko kasi, gustuhin man nila, wala silang magagawa kasi hindi sila pinalad na swertehin na magkapera. So, yung ginamit ko sa pagpapagamot ko, sa sarili ko rin paraan, pinagbili ko rin yung akin na ipundar. So, ngayon, ang nag-aalaga sa inyo, kayo na lang. Sarili ko. Kahit nanghihina pa, balik trabaho si Adelina. Pero unti-unti nang sumusuko ang kanyang katawan. Ang sabi niya, survive daw siya doon sa ako naman ng doktor. Parang isang chemo na lang dahil papalitan ng papalit yun. Binabawasan yung sigurong gamot na pinapasok sa katawan na Nagbabawas daw yung doktor dahil may improvement yung kanyang yung pagkakemo sa kanya. Ayoko makita nilang nahihirapan ako. Kaya nga tinitiis ko na lang din. Para nun, hindi nila ako isipin na nahihirapan. Pagka tumatawag ako, masaya ako. Nagpamilya ako, minahal ko yung mga anak ko ng gano'n na lang. Hanggang sa uli, ayoko silang mahirapan sa akin. Na dadalhin ko yung silang pahihirapan ko, hindi baling ako na lang. Ganun.
Walang kamuwang-buwang ang pamilya sa Kabanatuan sa tunay na kalagayan ni Adelina sa Hong Kong. At pagkatapos ng trabaho bilang katulong sa bahay, biyahe na naman ulit si Adelina papunta sa pangalawa niyang amo, sa isa namang parlor. Katumbas ng 15,000 pesos ang sweldo ni Adelina buwan-buwan bilang DH. Halos lahat ito pinapadala niya sa Pilipinas. Kailangan niyang mag-sideline sa parlor na ito para may pera siyang panggastos at pambili di lamang ng kanyang gamot kundi pati ng kanyang anak na si Lisa. Natatakot siya para sa akin. Kaya lang wala siyang magawa. Pagka ako ang tatawag yun, ang inumin mo, mga herbal, sasabihin niya, humanap ka ng ganito para hindi kumalat yung kwan sa'yo. Yung sinasabi ng mother ko. At nagtatrabaho pa rin siya kahit na pinipilit niya. May sakit siya, gano'n. Sumusuporta siya sa mga matrigger ng mga bata. Minsan, hindi pa ng pagkain. Yun. Padala siya ng panggastos. Hindi lang isa kundi 3 ang amo ni Adelina sa Hong Kong. Pagkatapos sa parlor, diretso siya sa pangatlong amo para naman mamalengke at magluto. Nang matapos sa pagtatrabaho, napadaan si Adelina sa isang bakery. Isang kaarawan na naman ang nagdaan at gaya ng dati, lakas ng katawan lang ang kanyang hiling. Alas 11 na ng gabi nang makauwi siya. Sa wakas, makakapagpahinga na si Adelina. Ito? Parang mas masarap ata ito. 2 for $8. Para makaipon ng pera, kada 2 taon lang siya umuwi ng Pilipinas. 2 bagay lang daw ang magkukumbinsi sa kanyang umuwi. Yung gumaling at saka hindi gumaling. Pag gumaling kayo, uuwi na. Uwi rin ako. Pag hindi gumaling, uwi rin ako. Wala pang kasiguruhan eh.